Magandang araw po sa ating mga kapatid. Ito po muli pong gusto ko ipabatid sa atin ng Panginoong Hesus na kanya salita. Ito pinasusulat sa 1 Pedro 4 verse 7 to 11. Magpanimula muna po tayo sa verse 7. Malapit na katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin nyo. Ang ipinapahiwatig po ng Panginoon dito, wag daw po tayong gagawa ng masama at pigilan po natin na tayo makagawa ng masama sapagkat nasusulat po sa banal na salita po ng Panginoon na mapalad ang mga nagtitiis sa mga tukso sapagkat tatanggap sila ng putong ng buhay. Purihin po ang Diyos sa kanya pong banal na salita at siya po ang mga pangako. Marami po siyang pangako, mga kapatid, kaya huwag po tayo mawala ng tiwala sa kanya dahil po si banal at makapangyarihan. Ito naman po nasusulat sa verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niya kasalanan. Opo, tama po yun. Kung mahal mo talaga po ang kapwa mo, mapapatawad mo po siya kahit gaano man kalaki ang kasalanan sapagkat sinasabi po rin ng Panginoong Hesus, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo kaaway mo na masigit sa iyong sarili upang saging mapatawad po natin ang ating mga kapatid na nagkakasala sa atin. Ako ang Diyos nga po hindi po nagkakasala, ngunit tayo pinapatawad kahit gano'n makabigat ang ating kasalanan, kahit dapat po magpatawad po tayo sapagkat tayo makasalanan din at pinapatawad lang din po tayo ng Panginoon. Ngunit kung tayo hindi magpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng Panginoong Diyos na nasa langit. At ito naman po nasusulat sa verse 9. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ng isa't isa ng maluwag sa puso. Yun po, tanggapin daw po natin kahit gaano man po kabigat, kahit naman gaano po karami siya pong nagawa kasalanan sa atin, huwag natin pong iisipin dahil yun, pinapaisip po sa Satanas yun upang makagawa ka ng masama sa kanya. Pero huwag kang magpapatalo sa tukso. Tulad po sinabi ko kanina na mapalad ang mga taong nagtitiis na tukso sapagkat tatanggap sila ng putong ng buhay. Ay ibig sabihin po putong ng buhay is yun po ay buhay na walang hanggan. Yun po ang gusto ko ipabatid po sa atin ng Panginoon. Dapat po tayong tibayan ng loob at pananampalataya at lagi po tayong magpakumbaba sapagkat ang magpapakumbaba ay tinataas ng Diyos at ang nagpapakatas ay binababa ng Diyos. Ang Diyos lamang po may karapatang humatol sa atin. At ito naman po nasusulat sa verse 10. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ibig sabihin po ng Panginoon, yun daw po kanya po pinagkaloob sa atin, dapat natin gamitin sa mabuti. Huwag po nating, halimbawa po, ikaw po ay nagkukunwari ka lang po na mabuting tao. Ganun po, tapos sasabihin mo, magbayad kayo kung gusto niyo ako'y magmisa sa inyo. Mali po 'yun dahil po yung sa diablo pong gawain 'yun. Yun po ay antikristo, yung ganun po. Marami pong antikristo, sabi rin po ni Pedro at ni Juan. Noon pa may marami ng antikristo. Mali po 'yun. Kaya po sabi po ng Panginoon, mag-share po tayo ng salita ng Panginoon na walang bayad sapagkat dapat po libre dahil ang Panginoong Diyos po ay pumunta po dito upang ipaliwanag at ipaalam sa atin ang banal na salita upang tayo maligtas ng walang bayad. At ito naman po nasusulat sa verse 11. At binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Yun po, ang binigyan daw po ng pangangaral ay dapat po mangaral. Example po, meron po ikaw kakayanan na tumulong sa tao po na nasalanta. Kaya po, kailangan mo siya tulungan dahil may kakayanan ka naman po. At ito naman po ang sunod. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun po ang pinapahiwatig po sa atin ng Panginoon na kung tayo man po ay may pinagkaloob sa atin ng Panginoon is yun po ay dapat natin gamitin sa Kanya dahil tayo po nilikha lang ng Diyos. Kung gagamitin po natin yun sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tayo po maliligtas at ang Panginoong Hesus po ay mapaparangalan. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. Nawa po may natutunan po kayo sa aking binahaging ito. God bless po.